Magandang araw po sa lahat. Noon pong nakaraang linggo ay gumawa ako ng video tungkol sa panawagan ng mga magsasaka, sama po ako doon, sa mga nangyayari sa agricultural concern. Marami po ang nag-react at nagpadala ng kanilang comment habang patuloy na nahihirapan ang mga mamamayan sa taas ng presyo ng bigas. May kumukontrol umano sa procurement ng bigas sa gobyerno. At hindi po magsasaka, kundi sila ang nakikinabang. Hindi po lingid sa kaalaman ng lahat na napakaraming dumating na bigas galing sa ibang bansa, habang meron pong executive order na pirmado ng Presidente, Executive Order 93 at Executive Order 102 na nagpapatigil sa importasyon ng bigas. Noon lamang pong Disyembre ng taong nakaraan, meron pong dalawang personalidad ang nag-file ng administrative and criminal charges sa Bureau of Customs at Bureau of Plant Industry. Ano po ba ang nangyayari dito? Bakit may mga lumulusot na bigas samantalang meron po tayong executive order na pinahihinto ang pag-import ng bigas? Ano po ba ito? Meron po bang cash sunduan? Bakit hindi po ito maimbestigahan? O baka naman meron kayong alam na lihim tungkol sa cash sunduan. Noon pong mga nakaraang taon ay meron isang tao na paulit-ulit na lumulutang. Ang pangalan po ay si Mr. O alias Aaron. Ayon po sa source, siya po ang nagdidikta sa procurement, lalong-lalo na po ang agriculture. Kabilang po dito ang hybrid rice, fertilizer, at iba pang agricultural inputs. Ang pagkakaalam ko po, itong si Mr. O ay dating kontratista ng DPWH at ngayon po ay lumipat sa DA. Dati-dati ang mga pangangailangan po ng mga magsasaka ay naibibigay po ng Department of Agriculture. Pero bakit ngayon sa pamamahala ni Mr. O, nagbago po ang lahat? Halos wala nang natatanggap. Iilan na lang po, tulad ng fertilizer, binhi na hindi angkop sa mga sakahan ng mga kasama nating farmers. Ang pagkakaalam ko po, lahat pong ito ay dumadaan sa evaluation tulad po ng DEMOS, National Rice Technology Forum, upang sa ganon ay makapili ang ating mga magsasaka kung ano ang angkop na binhi para sa kanilang sakahan. Pero bakit ngayon hindi na po ito nangyayari? Basta po ba may kasunduan kay Mr. O ay okay na? Tulad ngayon, iilan po ang pagpipilian sa rice subsidy. Tulad po ng Leeds, Syngenta at Longping, na halos sila lang lahat ang nakakuha ng malaking alokasyon galing sa DA. Ang Leeds din po ang nagsusupply sa mga ibang produkto ng DA. Ang mga datos po ay makikita sa posting ng PhilJeps 2023 hanggang 2025. Ano po ang resulta sa pinaggagawa ng mga taong ito? Sa amin po ang masamang resulta, mga kababayan. Kaya po mababa ang ani dahil hindi po tumutubo ang binhi at kulang po ng subsidy ang gobyerno. Bilang isang magsasaka, meron po akong tatlong katanungan. Sino po ang nagbigay ng kapangyarihan kay Mr. O? Pangalawa, bakit tahimik po ang Department of Agriculture? Pangatlo, hanggang kailan po tatapakan ng mga taong to ang mga magsasaka? Kaagapay po nito, may panawagan po kaming mga magsasaka ang agarang investigasyon ng Kongreso sa mga anomalyang ito. Independent audit para po sa rice procurement. Pagbabalik po ng Farmer's Choice sa seeds program. Ang bigas po ay buhay. Kapag ang bigas ay nakontrol ng iilan, ayong lahat po ay magugutom. Babagsak po ang ekonomiya ng ating bansa. Karalan po ninyo to mga concern na departamento ng gobyerno. Again, maraming salamat po sa pangunawa, lalong-lalo na po sa problema naming mga magsasaka. Liwanagin po ninyo ang aming direksyon para naman meron kaming may pagmalaki sa aming mga anak. Magandang araw po sa lahat.